Magandang hapon, no, Miss Eileen. Matanong ko lang muna, gaano na kayo katagal, no? Kayo ay live-in partner, no? Hindi naman kayo kasal ng ating private first class officer. Hindi po. So gaano na po kayo katagal? 7 years, mag-8 po. Kayo po ay iniwan noong Pasko, December 25, 2023. Ano yung reason bakit kayo iniwan? Hindi ko po alam kasi hindi naman po kami nag-away. Third party po kasi yung dahilan po. Third party. And simula po nung December 25, wala na po kayo naging komunikasyon? Wala na po. Yun po yung araw na nag-chat siya sa akin na ayaw niya na daw umuwi dito kasi nakabuntis daw siya, tapos may pamilya na daw siya. Yun po. May pamilya na daw siya. Pero di ba meron kayong anak? Meron po, 2. Dalawang anak. No? Mula po ba nung umalis siya sa inyo, hindi na siya nagbigay ng mga kahit anong sustento? Wala na po kasing yung sweldo niya po kasi puro loan na kasi po. Wala siyang ibinigay na tulong, at least man lang para sa mga bata. Kasi po may po kasi ako sa Sari-Sari store po. Doon na lang po ako kumukuha ng... Balik kayo na lang. Kayo na nga lang po yung bumubuhay, no, dito sa 2 bata. So, Miss Eileen, gusto ko lang din malinawan, no? Ano po yung objective nyo? Ano po yung inirereklamo nyo ngayon dito sa naging live-in partner po ninyo? Sir, kasi po, ang dami pong post at saka text na natatanggap ko na sa pamilya na po kasi hindi daw po ako makamove on. Bali na po yung mga anak ko Trauma po sila kasi nakita nila yung papa nila may kasama ibang babae. Minayday po kasi niya. Magandang hapon, no? Private First Class Patricio? Magandang hapon po. Private First Class, inaamin mo naman, no, na talagang ikaw ay naglayas, kumbaga, doon sa bahay. Pinabayaan mo na ba yung mga 2 anak mo? Ayaw mo na makita tong mga to? Hindi po totoo yun, sir. Hindi po yun totoo. So walang third party bang involved dito, Mr. I Private First Class, Patricio? Wala po, sir. Anong rason din na ikaw ay naglayas dito sa live-in partner at sa mga anak mo? Kasi po, sir, pag nasa bundok po ako, sir, hindi po ako makapag-update sa kanya, sir, kasi sa area namin, sir, walang signal. Palagi niya po akong inaaway, sir. May nangyaring tampuhan ba? Ganun ba yung nangyari dito, Mr. Patricio? Opo, sir. Ilang beses na yan or kailan pa nagsimula yung mga away nyo na yan? Palagi lang, sir. Hindi ko matandaan, sir. Sa operation ako, sir, dyan yung ginagawa niya sa akin. Napuno ka na lang, kumbaga, kaya naglayas ka na? Opo, sir. Parang gano'n na po, sir. Pero hindi mo na ba binalikan kahit man lang sana yung mga anak nyo? Hindi pa naman po ako nakapag-break, sir. Sir, tama po ba pakilinaw? Hindi pa po kayo nakikipag-break? Nakipag ng bagat na ako, makauwi, ma'am ba? Makauwi. Nasa duty pa siya Pero if ever ba na matapos yung duty mo, ikaw ba ay may balak bumalik dito kay Miss Eileen Iran o sa mga anak nyo? Hindi na po ako balik sa kanya, sir. Hindi na. Pero yung mga anak ko, sir, hindi ko naman pinabayaan, sir. Okay. Parang ang sinasabi din po, Sir Jacob, ng inyong dating partner, na tinulungan niya daw po kayo na makapag-aral at para nga po makapunta dyan, 88 Infantry Battalion po ng Philippine Army, tinulungan niya daw po kayo. So parang ang sakit sa kanya na ganito pa daw po yung isusukli nyo sa kanya. Yun po ay base po sa kwento ni Ma'am Eileen sa aming researcher kanina, sir. Yung totoo po, ma'am, hindi po ako nag-aaral dito sa Bukidnon, ma'am, sa Cagayan. Nag-isda lang po ako ng 1 month, ma'am. At pinangakuan nyo daw po siya ng kasal. Wala man akong naalala ng ako. Mr. Patricio, kahit na sabihin natin na hiniwalayan nyo na talaga si Miss Eileen Iran, kayo po ay may obligasyon dun sa 2 ninyong anak. At it appears na parang wala kayong ipinapadalang sustento or suporta. Sinusuportahan ko naman yung mga anak, sir. Hindi ko naman sila pinabayaan. Ano po bang plano nyo para po doon sa mga bata? Bigyan ko sila ng ma'am. Allotment po yung 2 bata, ma'am. May mga nagpo-post daw na mga kamag-anak nyo, Private First Class Patricio, na parang sinasabi or pinapalabas na hindi lang makamove on etong si Miss Eileen. Siguro may mga masasakit lang na mga nabitawan na mga post dyan sa social media. Aware po ba kayo doon? Hindi po, sir. Yung totoo po, sir, siya po yung nag-post, sir. Nag-post po sa akin, sir, na hindi ko raw ito narating yung posisyon na ito, sir, kung dahil sa kanila. Eileen! Natatawa si Miss Eileen. Anong masasabi mo doon? Hindi po yan totoo, sir. Hindi totoo. May screenshot ako. Sige daw, ipakita daw. Pakita na ako ang imong screenshot. Ang imong i-post. Yung screenshot na ito. Lata. Wala, no? Ayaw na talaga nang mag-usap. Shari, no? Magandang hapon po, Colonel. Si Attorney JV po ito ng ACT-CIS Party List. Colonel, matanong ko lang, may mga problema na kasi tayo dito na natatanggap dito sa tanggapan po namin. Hindi naman to bago. Shari, no, na yung mga misis po or mga karelasyon ng ating mga sundalo nagre-reklamo, bukod nga dyan sa mga sinasabing third party or yung pagiging pabaya, no,
dun sa mga anak nila. Ano po kaya usually no yung mga pwedeng gawin po na maitulong ng ating Philippine Army patungkol sa mga ganitong problema sa pamilya? Salamat at natanong nyo yan. Actually kami pag araw talaga na kailangan mag-bakasyon, rest and recreation yung ating mga personnel is minimake sure natin na makarating sila sa bahay nila para at least kahit papaano is mabuhos nila lahat ng oras during lull time doon sa kanya-kanyang pamilya. So ito nakikita ko habang kausap mo kanina itong ating sundalo at saka yung konti kong nalalaman sa kanilang problema mo. Nagkaroon lang talaga siguro kasi sabi nga nitong ating sundalo is tama naman siya na aside itong dib talaga na lugar. Mahirap ang signal. Once a month actually yung palitan nila doon. So tingin ko yun ang isang nagkaroon ng problema sa kanila. Hindi sila nakapag-communicate. Yung komunikasyon, opo. Komunikasyon siguro. Kaya in-advisean ko nga ito kasi nandito sa Malabalay City undergoing training. Sabi ko, bigyan kita ng chance na makauwi. Tingin ko kung ano man yung tingin ko galit lang sila sa isa't isa sa ngayon. Kaya medyo ayaw nilang mag-open up. Oo, no, parang may nagtitrigger po ata, no? Parang ganon, Colonel. Natanong niyo po ba ng masinsinan na itong ating sundalo kung meron po bang third party na involved? Habang kausap ko sa kanina, sabi niya sa akin na, sir, paano naman ako makapag third party? Nandun nga ako, sir, sa area. May signal nga sa area. So, tinatanggi, no? In short, Colonel? Yeah. Wala daw? Yeah, yun ang sa third party. Oo, kasi sabi kanina ng kanyang previous na live-in partner, parang may in-story pa nga raw po ata itong si Private First Class Patricio. So, I think as the commanding officer, sir, no? Syempre, you supervise din, no, yung ating mga sundalo. Kasi after all, we have a parang code of conduct dito sa ating mga military men, our uniformed personnel. Opo. Yung sa akin po sana kung si Ma'am Eileen is makapunta dito sa amin or sa Cagayan de Oro, kausap din namin sa personal at para makita namin kung ano talaga yung pinagmulan at para at least kami maka-intervene lang, especially doon sa dalawang anak nila. Yes, hindi madamay doon sa problema. In so far as the children po, no, Colonel De Maala, sana naman ma-ensure natin na hindi pabayaan ng ating sundalo. Kanina na-mention niya yung allotment ba yun, Shari, yung na-mention kanina. Sana meron pa rin patuloy na sustento just in case na talagang hindi na sila magkabalikan. Yes, opo. Yun nga ang aming usapan kanina na kahit silang dalawa talagang hindi na magkasundo. At least yung security ng mga bata during sa pag-aaral at saka gastusin nila is may provide na monthly talaga. Gusto ko sana nga makausap si Ma'am Eileen para at least doon sa ma-settle namin siya, at least magkapirmahan man lang, at least wala nang hindi magkaroon ng problema, madama yung mga bata. Miss Eileen Iran, ikaw naman ay hindi naman sinaktan ng ating sundalo? Yung masasakit na chat lang po, natanggap ko. Yan ba yung mga pagkakataon na kayo ay nag-aaway? Hindi po kasi yung December po, inaano ko po siya na bumalik dito, ay umuwi lang kahit isang araw lang. Mag-approach po ko yung yung kasalanan ko. So ayaw niya po, may parang hindi pagkakaunawaan, doon nagsimula to, Shari. Pero Ma'am Eileen, no, alam niyo naman po siguro yung nature ng ating ng trabaho ng ating mga sundalo. Hindi naman yan at any time siguro, Shari, kung pauwiin natin or pabalikin natin ay they have the freedom to do so. So sana naintindihan po natin yung sitwasyon ni First Class Patricio. Pero in any case, Miss Eileen, kayo po ba ay open na maayos pa ninyo ang problema ninyong dalawa? Hindi ko po alam, sir. Sir, actually, sir, hindi pa po kasi kami nagkahiwalay noon Minayday niya na po. Ano po ba itsura nung my day na yon na sinabi niyong may third party? Magkatabi po kasi sila Kasi nung December 28 po nakalabas po yan Anong ginagawa? No? Nag-TikTok po. Saka sir, buntis pa po ako, binawian ko na po yun ng jersey yung babae kasi tinitiktok niya po yung inaano niyo po yung jersey ng partner ko kasi nandun daw po sa kanya. Tapos ngayon po, yung yung jersey din na isa, violet din po. Yung inaano ko, nag-trigger po ako na galit po talaga ako sa kanya. Ano po bang gusto niyo mangyari, ma'am? Sustento po o bumalik siya sa inyo? Magkausap po kayo? Ano po, ma'am? Patanggal na lang po siya para wala pong kasi pinupost po nila po For now, I have to tell you, Miss Iran, well, una, kung tatanggalin mo siya, edi mas lalong wala po siyang maibigay sa inyong mga anak.
okay, na sustento or suporta. Sir, matagal na din naman po, hindi kami nag-ano. Okay, ganito no, Miss Eileen Iran, I understand no, naiintindihan ko na meron kayong hindi pagkakaintindihan ngayon ni Mr. Patricio. Pero just to be frank, yung mga sinabi po ninyo kanina, I don't think they are sufficient justification para tanggalin si First Class Jacob Patricio. Okay? Yes. At sana naman ang tingnan po natin dito ay yung mas makakabuti po sa inyong lahat, lalo na meron kayong 2 anak. Okay? Opo. Nakausap po naman kanina si Colonel Eric De Maala, at even the commanding officer is making efforts na maayos itong problema ninyong dalawa, and especially dun sa welfare ng 2 bata. Okay? I think, Shari, they just needed time para maayos muna tong kanilang problema. Shari, sa totoo lang, no, natataon din to kasi Valentine's, di ba? Pero we have to accept the fact po na pag kayo po ay nag-enter into a relationship, there is really no assurance that it will last. Okay? That is part of the risk that you enter into, no? Especially pag hindi pa talaga kayo kasal. Okay? Kaya natanong kanina ni Shari, Miss Eileen Iran, kung meron po bang nangyaring pangakuan ng kasal. No? Pinaasa po ba kayo na kayo ay papakasalan ni Mr. Patricio? But even then, we already have mga pronouncements po ng ating Korte Suprema na the breach na tinatawag ng mga pangakong kasal ay hindi po siya actionable wrong, except na lang kung may mga talagang nagastos na kayo or mga ganong klaseng mga insidente, which is hindi naman po, wala naman po dito sa nasabi ni Miss Eileen Iran. So kung ang gusto niya, Shari, is tanggalin si First Class Jacob Patricio, we leave it to Colonel Eric De Maala to investigate. Tsaka kung sustento at kung willing naman din po na magbigay ng sustento si Sir sa tulong din po nila Colonel De Maala, edi mas maganda po, Madam. And yun nga po, pwede nyo siyang kausapin, ma'am, nasa kabilang linya natin si Sir Jacob para kayo po mismo ang magtanong kung meron kayong gusto pang linawin sa inyong relasyon. Ma'am, ma'am, magsalita po kayo, ma'am, para alam din po ni Sir Jacob kung ano po ang gusto nyong sabihin sa kanya. Wala na po. Wala na talaga. Okay. Gang, may sasabihin lang ako. Pag-isipan mo po ng marami, gang, na bago ka mag-desisyon ng ganyan. Para lang sa ating mga anak. Kung talagang gusto nyo talaga, no, Miss Eileen Iran, well, nothing will stop you naman. Pero nasabi rin kanina ni Colonel Eric De Maala, gusto niya rin po kayong makausap patungkol na rin dyan sa reklamo po ninyo dyan sa dati nyong live-in partner. At sila na po mag-evaluate kung may sapat po na basehan para tanggalin sa serbisyo si Mr. Patricio. Okay? Ma'am Eileen, wag niyo na lang pong ibaba yung linya. At Sir Jacob, wag niyo po ibababa yung linya. At Colonel De Maala, maraming salamat po at magandang hapon po, Colonel Yes, Eric De Maala po. Yes, ma'am. Maraming salamat din po sa panahon.